ang kakayahan ng cell na maging iba't ibang bahagi ng katawan. Nagsimula ang buhay mo sa iisang maliit na tinatawag na zygote. Hindi iyon makikita kung walang microscope. Pagkatapos pagkalipas ng ilang buwan, naging isang baby ka na dumami ang iisang cell na yon at naging mahigit 200 uri ng cell na may iba't ibang papel, hugis at laki. Pag-isipan nito, gumagawa ang zygote ng kopya ng DNA nito. Pagkatapos mahahati iyon sa dalawa at maraming beses pang mauulit ang prosesong ito sa mga nahati ng cell sa umpisa, halos magkakapareho lang ang lahat ng bagong cell. Nasa DNA nila ang lahat ng impormasyong kailangan para ma-develop ang bawat uri ng cell. Isang linggo matapos mag-umpisa ang pagbubuntis, nagiging embryo ang ilan sa mga set, ang iba naman nagiging placenta at iba pang tissue na tumutulong sa embryo na lumaki. Sa ikatlong linggo, nagiging 3 layer ang mga cell ng embryo. Ang mga cell sa panlabas na layer ang magiging mga nerve, utak, bibig, balat, at iba pang cell. Ang mga cell ng gitnang layer naman ang magiging dugo, puto, kidney, muscle, at iba pang tissue, magiging mga internal organ naman gaya ng baga, bladder at karamihan sa digestive system. Ang mga cell sa panloob na layer sa panahon ng pagbubuntis, may mga cell na lumilipat ng paisa-isa o magkakasama. Mula sa ilang bahagi ng embryo papunta sa ibang mga bahagi, may ilang cell naman na nagsasama-sama at nagiging mga sheath o tumitiklop at nagiging mga cord o cavity. Kailangan ng matinding koordinasyon sa mga prosesong ito. Halimbawa, may panahong magiging maliliit na mga tube. Ang mga sheath ng cell, mangyayari ito ng sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng embryo. Pagkatapos unti-unting hahaba ang mga tube at magsasanga-sanga, magdudugtong-dugtong ang mga iyon hanggang sa makabuo ng isang circulatory network. Kapag naipanganak na ang isang malusog na baby, ang daang bilyong cell nito ay na-develop ng lahat sa tamang uri nito, sa tamang pwesto nito, sa tamang panahon. Ano sa palagay mo?